What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik. Isang magandang umaga guys. Ngayon nga po pala yung araw po ng linggo. Di siyempre pagka linggo, ang inyong kabugnoy ay di wala akong trabaho. Sa partihong yan, katatapos lang akong mag-igib ng tubig ng inyong kabugnoy. At ako muna ho pati mag-aabid ho na rin aking baboy. At wala pa ho din si asawa. Nasa Santo Cristo ho natulog kagabi, hindi ko na ho nasundo. At sabi ko nga ho, inyong kabugni napainom mo kagabi. Mahirap naman ang susundo na may tagay. Baka mamaya kami maaksidente pa ho. Eh di, nagpabukas na ho, inyong kabugnoy sa pagsundo. At yan ho, nilalagyan ko na ho ng pakain na rin akin hong alagang munting biik. Kaya naman hibabago pa ho sa akin, na rin yata yung maglilimang araw ko pa hong alaga. Ay hindi ho pwedeng madami agad ng pakain at baka naman ho ay magtay lalo. Ay eri ho'y nagtataing na nga ho at sabi ko nga ho, kahapon nagpunta ho ako sa bilihan ng pakain sa baboy. Nagtanong ho ako kung anong maganda ho dito sa baboy sa pagtatae. Eh binigyan naman ho ako ng gamot diyan. Inilahok na wala ho din sa tubig. Ang sabi daw ho, mga ano daw ho, 3 litro daw ho. Ibababad at saka kung ilalahok dito sa pakain ho. Ako naman ho, ibabago pa ho nagbababoy. Kung sa baga naman ho, inyong kabugnoy, hindi ho bitter sa pagbababoy. Kung saan napapanood ko din nga lang ho sa aking mga pinsan na may alaga ho silang baboy. At tarihaw nila, naluhalo ko muna ho ng kaunti. Bababad ko ho ng kaunti diyan yung ating biniling pakain. Para naman ho pagka ating pinakain mamaya, di malambot-lambot na ho. Ang aking pakain ho, nilalagyan ko ho ng tubig. With feeding po ako. Hindi po buo po. Gawa nung pinapakain ko po ay buo na wala pong tubig, ay hindi naman ho kinakain. Para ho nagtamlayan ng baboy, buhat nung binili ko ho sa akin pinsan. Ay alam niyo naman ho ang baboy, nung una, madami hong kasama. Ay di ka nga ituwan-tuwa, ay nung binili ko ho, ay sulo dito sa akin pigir eh. Di parang inip nga ho. Pinapaliguan ko na din po para naman po ating baboy, eh di medyo masigla ho ng katawan ho'y gumanda-ganda. Gawa ang katawan ho ng baboy, kahit po taglamig, eh, mainit ho ang singaw na yan ng katawan ho ng baboy. Tapos nung napaliguan ko na ho, di siyempre ho, kailangan ho natin linisin ho rin pakainan ho. Kailangan ho diyan, eh, wala ho dyan panis na pagkain. Dahil pag panis na pagkain ho niyan, hindi din naman ho kinakain ng ating baboy pagkagaya. Kailangan ho kasi diyan, pagkain ni ano, lilinisin nyo din ho. Hindi ho pwedeng pabayaan na maraming tae diyan. Gawa ng pagkakasama ho, mamamahong maigit. Ang ating baboy ho, imbis na lumaki, baka hindi ho lumaki sa paliit ho, pagkagayon din laang. Eh, tuwan-tuwa nga ho yung baboy nung napaliguan na, ika nga sabik na sabik sa tubig para din niya akong tao. Kita niyo naman ho ang tao, pagka medyo binabanas, at gusto lagi liligaw. Talaga napakasarap nga ho, pagka gayong ika nga presko ho ang katawan. Tapos po, ito po, nilagay ko na po rin kanya po pakain. Hindi ko po masyado dinadamihan. At sabi ko nga po, ay baka po lalong magtae. At ngayon ko lang naman ho binilhan ng gamot po sa pagtatae para naman ho makarecover ang ating baboy. Para naman ho ng ano, hindi madali ho lumaki. At natapos na ako sa pag-aabid ng baboy. At rin naman nung aking asawa ay nasundo ko na ho doon sa Santo Cristo sa aking mga biyanan ho. At pagdating ko namin din ay kami ho bumili ho din sa sambat ho ng tinapay ho. Sabi ko rin nila ang ating almusalin. Ay malunggay, pandesal ho, at saka kape. Eh, napakasarap din niya ho na rin malunggay, pandesal na rin pagka umaga. Quality ho yan. Yan ho yung presyo ho na 3 ang isa. Kaya nga kahit 3 ang isa, mapapabili naman kayo at pagkakasarap po di yan ng tinapay na yan. Malunggay, pandesal, like quality ho. Basta yan isasaw ninyo sa kape, saka nyo isusubo. Ay, talaga namang pwedeng-pwede na. At nagbabawas ho sa kanin ng inyong kabugnoy para naman humamayat ho ng kaunti. Eh, talagang kahit ho medyo mainit-init ang kape, ay nag-uusok-usok pa ho. Di binibira ko nung maigit yan at masarap nga ho pagka medyo mainit at gawa ng gamot din niya ho sa over. Alam niyo naman inyong kabugnoy, hindi din humaiwasan, hindi lagi mapainom at nakakaingit ho. Baka sabihin naman ng aking mga barkada doon ay hindi lagi nang napaka-KG ko, ay di dali ho. Tapos hindi ko na ho naulit sa inyo, pagkatapos ho namin magkape diyan, kami ho nagpunta din ng bayan. At kami ho ni asawa ay mamimili ho ng aming pagkain. Dahil mura-mura ho pagka kami pupunta ho ng bayan. Kaysa ho dun sa amin kami bibili, medyo mahal na ho paninda doon. E naisip ho namin, kami muna dumaan ho dito sa Antaran. At sabi ko nga ho ni asawa ay, nung nagka-okasyon ho kami nung minsan, ay yung amin ho siyansye, wala ho, nanakaw pa yata ho. Pag hindi ho nanakaw, ay di baka ho yun kinain na din ho nung aming mga bisita. Ay naman joke lang, kaya nga ipapalitan natin ng bago at ariho napili ni asawa. Ay napakaganda nga ho nitong siyansing ariho, parang pangmayaman niya ho. Sabi ko yun na lang bilhin natin kasi may mura-mura din naman. Eh may ayos na, maganda nga yung ganyang butas-butas, kitli-kitli. Sabi ko pagka nag-ano huli yan, edi yung mantika, lusot na lusot. At ariho nabidyohan ko huwari din yung ano, pitchil. Eh, sabi ko kay asawa, ay bumili na din tayo niyan at yung pitchil natin doon ay nabasag na, gawa ng nabagsak ho. Eh sabi ko, kahirap din nga naman pagka walang pitchil. Baka mamaya ay kami magkaroon ng bisita, ay wala ho kami magamit na pitchil. Kahirap naman pagka gayon na
Saka lang kayo manghihirap pagka may bisita, nakakaya din naman ho, di bumili na ho kami niyan. Ang presyo lang naman ay 60 ho ang isa niyan. Sabi nga ho ni asawa kanina, isa lang daw bibilhin namin. Sabi ko naman, ala, ating dalawahin na, yung inyong kabugnay, nakakabili nga ng alak, yung pang hindi mabili, yan naman ay gamitin natin pagkagayan, di tagong muna yung isa. At pagka may bisita, di sa kanila ilalabas yung isa na lang muna natin gagamitin. Nagbayad na ho kami doon, sa Antaran. Nung bili ho kami doon, nung aming pitchil at saka resansya, di nagyakag na ho din si asawa, punta daw ho muna kami dito sa tindahan ng bigas. At dito kami pipili ho ng bigas na magandang klase. Ika nga ho, pagdating ho dito sa bayan, mura-mura ho ang bigas, ay napakaganda na ho pati diyan. Nung may 53 ho, kita nyo naman ho, quality, puti-puti ho. Tapos wala ho masyadong bato. Gawa yung iba ho, pagka kayo bumili, marami ho kasamang bato. Kasama naman ho pagka gayon. Yung sarap na sarap kayo sa pagkain, tapos biglang mangunguya nyo yung bato, ay talagang masakit ho sa ngipin. At baka may masira pa. At yun ho, si nanay, sinandok na ho amin binili. Dito ho kami sa 54 ho, ang binili ho namin dyan. Binili ho namin 5 kilo. Para naman ho, ika nga pang ilang araw din ho, baka naman ho mga 3 araw ho sa amin yun. At sabi ko, kaunti lang ang budget na inyong kabugnoy, di pagka nagkaroon na lang huli ng pera, di saka na lang huli pupunta ng bayan. At nung dating ho namin din sa isdaan, at bibili ho kami din ng isda, talaga namang napakalaki dito ng mga alimasag. Sabi ko kay asawa, di nila lang tayo sa Katang at kakapusin ng ating budget. Ang presyo dun sa alimasag ko ay 450 ho, ang quality ho, pagkakalalaki. Sabi ko kung may budget din lang tayo, di saka na lang, pagkakayan. Rin namang Katang isa din naman lasa niyan, no? Nagpapaltukan pa, sariwang-sariwa, kinukuting-kuting ko pa nga, nilalaro-laro ko pa ho, nga parang nangangagat pa, lalaban pa. Tapos binalot na ho ni tita, yung aming binili ho na Katang diyan, talaga naman tatakas pa rin isa. Kaya hindi kita sa camera, sabi ko tita, yung isa ay tatakas pa, yari mamaya sa akin yan. Pag inaluto, lalantakan ko yan, ewan ko makatakas pa yan. At ang gulat ko nga ho diyan guys, isipin ninyo ang kilo pala ho ngayon ng mga isda ay halos 100 lang ho ang kilo, ay pagkakamura ho. Ang binili ho namin diyan ay di gulyasan, at ang gulyasan ho, ay di paborito ko nga din ho. Isipin nyo, ang kilo ho ng gulyasan ngayon dito, 120 ho. Saan ho kayo makakabili niya? 120 ang kilo ng gulyasan, ay sariwang-sariwa. Wow! Di bumili na nga ho ako, sabi pa nga ho sa akin ni kuya, 2 kilo na daw ang bilhin ko. Sabi ko sa kanila, babalik na lang at kulang ho ang presyo ng presyo baga ho, pasensya na, nagkamali. Kulang ho ang dalang pira na inyong kabugnoy, di na lang ho, 1 kilo na lang muna at may balikan pa naman. Guys, tingnan yung galunggong, 100 lang ho ang kilo. Pati tulingan, ariho, nagbili ho ng tulingan ng inyong kabugnoy, 1 kilo din ho. At yan ho, pagka naisaing ho namin, adigi quality niya, kaya nga ay pwede pang pangat pagkagayan. At ariho, naibigan ko ho, aring sugpo ho sa paglaki. Dito na lang ho susugpo sa paglaki. Nagbili din ho ako na, halaga 100 pesos lang ho, madami-dami na din naman ho. Pagka yun ho naisigang namin, di quality na, napaka-asim. Tapos lagyan nyo lang ho ng kaunting kangkong. Di pwedeng-pwede na, panlaban na. Yes! Tapos sabi sa akin nung ni asawa, amin daw lulutuin ho mamaya, ari na muna ho Katang, ika nga paborito. At bumili ho kami din ng gata. Sabi ko, bumili na tayo ng gata diyan at ang inyong kabugnaw, wala hong trabaho ngayon. Pagka wala akong trabaho yung kabugno, di wala akong panggata. Nakamahal din niya ho pala ngayon ng gata. Ang bili ho namin dito, halagang 30 pesos din niya ho, yung gatang ngayon, hindi naman ho kadamihan. Wala sa totoo lang ho, wala na ho ngayon murang bilihin. Lahat ho napakamahal ho, mapapamura na lang ho kayo sa mahal ho ng bilihin niyan. Guys, kami ho nakauwi na niyan. Pagdating ho namin din sa amin, inuhugasan ho ni asawa, ring gulyasan ho namin nabili. Kita niyo naman ho, quality ring gulyasan aray. Kaya nga sariwang-sariwa, madugo. Kita nyo naman pagka ang isda ay sariwa. Tapos yung diyan, yung mahugasan niya, narin naman sinusunod diyan, narin yung hipon. Lilinisin na din ho yan, tatanggalan ho natin ng kaunti diyan mga sungot-sungot niya. Ika nga, sinusundot-sundot pa ho ni asawa diyan, yung mga madumi-dumi ho, para naman ho pagka aming nilagay ho sa rep, pagka kinuha, dilulutuin na lang ho. Yan yung mga yan, hindi naman ho lahat namin agad iuulam ngayon. At yan ilalagay lang sa rep, para ho pagka yan ay aming inulam, di malinis na ho yan sa partihong yan, di hinihiwa na ho ng asawa rin tulingan, para ho pagkaya na aming lasan-lasa ho diyan, aming rekado pag nirekaduhan. Ito muna ho naming lulutuin, nilalaro-laro pa ho ni asawa. Aring Katang na rin, kita nyo nangangagat pa. Yari ka mamaya sa akin, panay ang kagat mo, yari ka kay bagkabugno, ikaw mamaya ang kakagatin ka, ko sa iyo mamaya, ako ikimapangagat pa na yan. Pero kung may pira ho inyong kabugno, yan, bibili ko na ho sana kanina yung alimasag ho, yung malalaki. At yan ho, nagbili kami ng kalbasa kanina. Tari na, ginagayat na ni asawa. Kalbasa, pangpalinaw ng mata. Di ba guys, ang kalbasa, pampalinaw ng mata.
At dito na muna po kami nagsaing sa aming bagong ginawang tungkuan ho. At sabi ko nga naman ay hindi naman masyado naulan ngayon. Eh dito na lang muna tayo magluto at medyo mahal din niya ho ang gasol. Isipin nyo nasa 900 ng mahigit ang gasol. Sabi ko tayo magkahoy muna at kami naman may panggatong. At yan guys, lalanta ka na ng inyong kabugnoy. Solid na solid, naglalatik-latik. Yung aming biniling katang na yan, quality na naman. Kakain na, medyo gutom na ho inyong kabugnoy niya. Gawa ng almusal lang ho kanina na inyong kabugnoy. Kita nyo naman kanina, pandesal lang ho. Tapos ngayon makakadali na nga agad ng katang ho. Ika nga isupo din ho. Supo ho ay sa isang araw na, di ari ho, ika nga ho. Dadalihin na ng inyong kabugnoy. Titiklapin na, papakita ko sa inyo kung gaano ho kasarap ng laman niyan. Yung mga ali-aligay. Sabi ko nga, kakainin ko lang ho dyan yung mga 3 piraso at baka ma-high blood na naman ang inyong kabugnoy. Delikado na naman. Pag na-high blood, baka maliyaw, ay nakakadala ho. Totoo ho yun. Isang araw ko lang ho naranasan na. Kita nyo naman, pakit pa inyong kabugnoy pagkain na yun. Talaga namang gutom na gutom ho. Hinihimay ko ho ng kaunti. Napakalasa naman ho. Pagkagayan eh. Kangahay kung alin pa ho yung bawal ay siyang masarap. Okay guys, hanggang dito na lang po aking video. Sana inyo pong nagustuhan. At kung inyo pong nagustuhan, paki-follow, like, and share po. Paalam!